Po sa ating lahat. At ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay yung tungkol po sa kwento ni Esau at ni Jacob sa Genesis 27 po. Binasbasan ni Isaac si Jacob. Matandang-matanda na si Isaac at halos hindi na nakakita. Isang araw, tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Sinabi niya, "Anak," sumagot si Esau, "narito po ang inyong ama." Sinabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi na magtatagal ay mamamatay na ako." Number 3, mabuti pang kunin mo na ang pana mo. Pumunta ka sa bukid at mangaso ka para sa akin. Number 4, pagkatapos ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako at mabasbasan kita bago ako mamatay. Number 5, nakikinig pala si Rebecca habang kausap ni Isaac si Esau. Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso. Number 6, kinausap ni Rebecca ang anak niyang si Jacob. Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau na mangaso at agad siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain. Sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Esau sa harapan ng Panginoon. 8, kaya anak, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing at ipagluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. 10, pagkatapos dalhin mo ito sa kanya upang basbasan kanya bago siya mamatay. 11, ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi." 12, malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan. 13, sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta't sumunod ka, anak. Ako na ang bahala, kumuha ka ng kambing." 14, kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putaheng gustong-gusto ng kanyang ama. 15, binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na nakatabi sa bahay. Verse 16, ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Verse 17, pagkatapos ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Verse 18, lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," sabi niya, "sino ka ba?" Tanong nito. "Ako po si Esau." Verse 19, sagot ni Jacob, "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos." "Napakadali mo naman yatang nakahuli," tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Anak ko, para mahawakan kita kung ikaw nga talaga si Esau. 22, kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, "Ang boses mo ay parang kay Jacob, pero ang braso mo ay parang si Esau." 23, hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil ang braso niya ay balbon, din katulad ng kay Esau. Bago niya binasbasan si Jacob, nagtanong pa siya, "Ikaw ba talaga si Esau?" Sumagot si Jacob, "Opo, ako nga po." 25, sinabi ni Isaac, "Sige nga, dalhin mo rito ang niluto mo mula sa pinangaso mo, at pagkatapos kong kumain ay babasbasan kita." Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom, at kumain siya at uminom. 26. Then his father Isaac said to him, "Come here, my son, and kiss me." 27, so went to him and kissed him. When Isaac felt the smell of his clothes, and he blessed him and said, "Oh, the smell of my son, and he is like the smell of the field, that the Lord has blessed."
May God give you and heavens due to the Father's riches, and abundance of grain and new wine. 29. My nation serve you, and the people bow down to you. Be Lord over your brothers, and may the sons of your mother bow down to you. May those who curse of the curse, and those who bless you to be blessed. After Isaac finished blessing him, and Jacob had a skirt, Serbi left his father, presents his brother Isaac income and his hunting. 31. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, maupo kayo, ama, at kainin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan. 32. Sino ka ba? Tanong ni Isaac. Si Esau po, ang inyong panganay. Tugon naman niya. 33. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain nang ikay dumating. Binasbasan ko na siya at tataglayin niya iyon magpakailanman. 34. Humagulgol ng iyak si Esau. Nang marinig ito at nagmamakaawa, basbasan din po ninyo ako, ama. 35. Ngunit sinabi ni Isaac, nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang basbas ko para sa iyo. 36. 36. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkakatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang nagawan ako nitong makalawa. Kanyang kinuha ang aking pagkapangalay at narito ngayon kinuha ang basbas akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako pinaglaan ng basbas? At sumagot si Isaac na sinabi kay Esau, narito nilagay ko, sayang Panginoon mo at sa kanyang ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong alak ay kinandili ko siya, at sa iyo'y ano ngang magagawa ko ngayong anak ko. Amen. Screenshot ko. Opo. Meron pa po? Okay. At sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba kundi sa isa lamang basbas, anak ko. Basbasan mo ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau at umiiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, narito magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan. At sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka, at mangyayari ang pagkakalaya ka. At mangyayari na pag nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. Opo. Medyo mahaba po, pero ibubuod ko lang po dun sa naabot ng aking kaisipan sa tulong po ng Lord. Dito po sa kwento ng magkapatid na to, sa summarize po is si Isaac po na anak ni Abraham po. Sila po yung asawa niya, di ba, ni Isaac, si Rebecca. Sila yung nag-antay ng matagal na para magkaanak po. And then nung nabiyayaan sila ng anak, doon nalaman ni Rebecca, may camera, na habang pinagbubuntis niya is dalawa pala yung nasa sinapupunan niya. And then sinabi sa kanya dito ng Panginoong Diyos na dalawang bansa ang nasa iyong sinapupunan at maghihiwalay mula sa iyong tiyan. Ang isa ay magiging mas malakas kaysa sa isa at ang nakababata ang mamumuno sa nakatatanda. Yun po ang ng Panginoon.
ang propesiya, ang plano, ang nakaplano po dun sa kambal, si Esau po at si Jacob. Nang ipananganak na po yung kambal na to, magkaiba ang ano nila, ang katangian po ng magkapatid na ito. Si Esau po is siya yung naging mahilig sa pangangaso. Yung ang buhay niya is nasa labas, which is siya yung may mabalahibong balat po. Doon siya ma-identify ng ama niya na si Isaac. Samantalang si Jacob naman is mahilig lamang siya sa loob ng bahay, indoor. Kung sa panahon ngayon, sa bata is indoor activities ang mga gusto nito ni Jacob. So magkaiba po sila ng katangian na magkapatid. Hanggang sa dumating na yung point na sa isang araw sa pangangaso po ni, ang pangalan nito, ni Esau, is dumating siyang gutom na naabutan niya si Jacob na nagluluto ng isang masarap na sabaw. Hindi, to be exact, nasa ano po ba? Is lentil po ba yun? Basta po, may niluluto, pine-prepare si Jacob. Ngayon, ang hiningi niya na kung pwede daw ba na ano niya, na makakain siya. So, may hiningin kapalit dito si Jacob na ibibigay ko sa iyo yung pagkain, pero ibigay mo sa akin kapalit yung pagiging panganay mo, yung birthright mo. 'Di ba po sa ano natin is yung mga panganay po is merong power. 'Di ba si Ate Joy, 'di ba? Panganay ka po sa inyong magkakapatid is may authority ikaw na magsalita, na mag-lead sa iyong mga kapatid po, sa family mo. Parang leader ka pagka panganay ka po. So, dun sa kapalit nung ano na po na yon, ng pagkain na yon, ibinigay ni Esau yung kanyang karapatan bilang panganay na anak kay Jacob. So, yun po yung una na nangyari. And then, nung nag-ano na po, nang humihina na si Isaac, magbabasbas na siya para dun sa, nangyari po dito is, nagkaroon ng favoritism ang mag-asawa. Si tatay, si Isaac is naging favorite niya si Esau. Ngayon, si Rebecca naman is dun sa bunso kay Jacob. So, nagkaroon sila ng division na kung iano natin is hindi siya maganda tayong sa ating mga parents, sa ating mga anak po. Ngayon po, nung narinig po ni Rebecca na sinasabihan na ni Isaac itong si panganay, si Esau, na maghanda, na magluto kasi nga babasbasan na kita, iaano na kita nung pagpapala. Sinabi agad to ni Rebecca dun kay Jacob. Ngayon, ang nagmaniobra lahat is si nanay, si Rebecca. Pero alam na alam po ni Rebecca na may pangako ang Panginoon. Ipinagbubuntis pa lang niya na yung mas nakababatang kapatid ang mamumuno kesa dun sa matanda. So alam ni Rebecca na may pangako ang Panginoon. Pero ang nangyari po is pinangunahan niya yung na-stammer agad siya, na-shaken agad siya nung narinig niya na yung ama is nagsasalita para dun sa panganay na ibibigay na niya yung basbas ng pagpapala kay Esau. So, ganun din, si Jacob, alam niyang mali, pero tungin siya nung ama niya na ikaw ba talaga si Esau, maraming chances na pwede niyang i-confess na ama, hindi ako. Pero dahil alam po ninyo yung from the start pa lang is, di ba nasa Genesis po tayo, wala pa dito si Jesus Christ, ando na yung kasamaan po ng tao, yung ano ng damdamin, yung pagnanasa din sa kapangyarihan, tapos yung, hindi ko alam kung inggit ba o selos, pero doon makikita, pwedeng i-confess sana ni Jacob kay Isaac na ama, hindi ako si ano. Pero dahil parang gusto niyang makuha din yung blessings para dun sa dahil iba po yung blessings na ibibigay sa panganay, mas abundant po ba, tama po ba, mas powerful, parang ganon. Pero nung nalaman, after nun, nabasbasa na si Jacob dahil siya nagpanggap na siya si Esau, hanggang sa dumating itong si totoong Esau na nag-prepare din para sa ama niya. And then, doon nalaman na nalinlang sila. Actually, sa kanilang lahat po is
hindi lang si Rebecca ang may kasalanan din po, hindi lang din si Esau. Si Esau is napuno din siya ng galit nung nalaman niya. Nanalin lang siya ng kapatid niya. Kinuha na yung birthright niya, kinuha din yung blessings mula sa ama nila. Doon po pala sa mga nakaraang istorya, may ano din pong nangyari kay Isaac, doon sa kay Abraham, doon sa kwento nila before sa family nila. Pero sa kabila po nun, yung plano ni Esau, nalaman din naman ni Rebecca na may plano pala siya after namamatay ng kanyang ama is papatayin niya yung kapatid niya. Kasi may puot siyang naramdaman nagalit siya doon sa kapatid niya dahil nga kinuha yung para sa kanya. So ang nangyari po is hanggang sa dumating na pinaalis ni Rebecca, sinabi niya doon sa anak niyang paborito kay Jacob na pumunta siya doon sa place nung tsuhin niya kay Laban po. Doon nag-stay ng matagal itong si Jacob. Ang nangyari po is matagal na panahon bago ulit siya nakabalik doon sa lugar nila nung pinabalik po siya ng Panginoon. Ang maisi-share ko po dito na aral po doon sa unang pangyayari na from the start alam po ni Rebecca na mas ang hahawak doon sa dalawa sa magkapatid is yung mas nakababata, pero hindi siya nagtiwala ng buo sa Panginoon. Na-shaken agad siya. Kinalimutan niya na tapat ang Panginoon sa pangako niya. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon, natutupad yung sinabi ng Panginoong Diyos po. At yung isang ano din po dito, aral is yung pahalagahan po natin yung pagpapala mula sa Diyos po. Ipinagpalit kasi ni Esau sa pansamantala yung blessings na sana ay sa kanya dahil siya yung siya yung panganay. 'Di ba sa pagkain, sa buhay natin ngayon, sa mga material na bagay or sa mga temporal na bagay na happiness, ipinagpapalit po natin yung eternal joy na mararamdaman po natin sa ano po ng Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, yung mga sinasantabi natin, binabaliwala po natin. So, at ang isa po, yung kapatawaran po ng isang biyaya. Di ba po sa lahi din po pala ni Abraham, yung lineage po ni Jesus Christ, sumibol. Yung sa lahi po ni Abraham, doon din yung angkan kung saan nung ipanganak na po si Jesus Christ. Nanggaling din po. Although, yung tawag dito, nagkasalaman yung mga tao, tama yung laging ni pastor na babanggit niya sa preaching that God love us first. Simula pa lang noon, mahal na po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang nag-iisa niyang anak na si Jesus Christ para tubusin yung mga kasalanan natin na mga tao dito sa lupa. And yung sayang wala po si Brother Sam, yun yung pinagpe-pray ni Brother Sam. Sa family niya is yung kapatawaran. Kasi dumating din yung panahon na nakabalik si Jacob sa family niya. Yun yung consequence po nung ginawa nila na nagkaroon ng division sa family nila. Nakuha man ni Jacob yung blessings ng ama niya, pero ano naging kapalit nun? Pait. Yung pandaraya niyang ginawa sa kapatid niya, sa ama niya, napalitan yun ng natakot siya kasi papatayin siya ng kapatid niya. Saan siya nag-stay? Nalayo siya sa mga magulang niya, sa nag-iisa po niyang kapatid. Mahabang panahon din ang dinaanan niya dun sa lugar na pinuntahan niya. Mahirap din na sitwasyon ang napagdaanan niya. Gayon din po kay Esau na nabalot siya ng poot. Ano din po yung naging dulot sa buhay ni Esau po. Pero ang pinaka bottom line po doon is yung kapatawaran po ay isang biyaya po na mula sa Panginoon, na God is full of chances, God is merciful, God is gracious, na nagkakasala tayo, nadadapa tayong mga anak niya, pero kung nakikita niyang bumabangon tayo, nagsisisi at lumalapit sa Kanya, He is God of chances, na bibigyan niya tayo ng chance, bibigyan niya tayo ng forgiveness,
Kaya doon po sa ano na yon is yung sa nangyari, yung kalooban po ng Diyos ay magaganap kahit nasa gitna ng kamalian ang isang tao, na isa sa katuparan pa rin daw po ng Diyos ang kanyang layunin. Sa ating buhay ngayon, yung halimbawa po, may mga bagay po tayong ipinipilit, kumikilos tayo ng sa atin ba? Parang yung ginawa ni Rebecca na nagdesisyon siya na i-manipulate yung sitwasyon na nandun. Pero alam na alam po niya na may pangako ang Diyos sa kanila, sa kanilang anak na si Jacob. Pero bumitaw siya, imbis na nanalangin siya sa Panginoon, nagtanong siya, umaksyon kaagad siya sa sarili lamang po niyang kagustuhan. So sa atin po mga Kristiyano, di ba ang kailangan po natin is sangguniin muna natin lagi ang Panginoon po sa mga natin, sa mga plano natin sa buhay, sa gusto natin. Pwedeng gusto natin, pero hindi yun ang gusto ng Panginoon po para sa atin. Kaya napakahalaga po talaga ng may malalim po tayong connection sa Panginoon, yung natin sa Kanya, paglapit, yung paghingi ng guidance po na laging i-guard, laging i-protect yung puso natin. Kasi isang verse nga po yun matatagpuan na yung puso ay mandaraya. Kasi kaya, di ba po lagi nating prayer is lead us not into temptation. Lagi tayo humihingi ng tulong sa Kanya na i-protect, i-guard yung mga puso natin. Kasi kapag po yung na-shaken lang yung may may dinaanan ka lang na konting rough road, is parang naaano ka na, bumibitaw ka na. Kaya yun po yung ma-share ko, and dito ko din po nakita na ang dami palang mensahe na pwedeng mo maunawaan, hindi lang itong mga nasabi ko, may mas iba pa po na pwedeng ipinararating itong Genesis chapter 27 na ito, na napakahalaga nitong gabi na ito na patuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi po, ito yung magiging bala natin, sandata natin sa araw-araw po ng buhay natin, sa trabaho natin, at the same time sa family natin, sa mga kaibigan. Kaya I praise God po na nandito ako ngayong gabi na ginamit ng Panginoon. Salamat Panginoon sa wisdom na ipinagkaloob mo, sa guidance mo. At sa aking mga kapatiran ngayong gabi po, hinihingi ko po yung mga insights nila upang mas lalo pa po nating yung pag-aaral na ito. Maging hindi lang hindi lang yung knowledge yung makukuha natin dito, hindi application po sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Salamat po.